umagang ito. God is not God of accident. Amen. God is a God of purpose. Inaalaw niya ang isang bagay sa ating buhay dahil ang lahat ng ito ay may dahilan. Kaya kung bakit tayo narito ngayon, nagbigay ng oras at panahon, kapatid ko in faith, hindi na sayang ang pagpunta mo sa lugar na ito. Naniniwala ako kapag ang puso natin ay bukas at patuloy natin uunawain, iintindihin, magmi-minister po ang Diyos sa ating pong mga puso. Amen po ba yun? Pinati na po ba ninyo ang inyong mga tatay ngayong pong umaga na Happy Father's Day po? Amen. Sa lahat po ng mga tatay at magiging tatay po, Happy Father's Day. Manapakan nga po natin ang mga tatay dyan. Binibigyan po natin ng pagpupugay ang mga tatay sa kanilang pong klase ng meron po. Sabi ko nga, ang tatay, hindi mo naman kailangang mag-aral sa school, kumuha ng PhD o doctorate para mag-aral bilang isang tatay. No? Medyo tawag ito, personal na karanasan, personal na encounter, yung aharapin natin bilang mga tatay. Depende doon sa mga pamilya na meron po tayo. Mahirap po ang maging ama. No? Kaya po, kumbaga, sa tulong at biyaya ng Panginoon na idadaos natin ang ating pong mga pamilya. Kaya kung ano man po yung tawag natin sa ating mga tatay, daddy, dad, no? Erpa, no? Tatay, no? O dada, o whatever it is na ating pong bakit sa ating tatay, no? Batihin po natin sila ng Happy Father's Day. No, kumbaga, no, at saka si tatay po, hindi lamang po Happy Father's Day, Happy Birthday na rin. So, mamaya po, mag-pray po natin siya, no, sa lahat po ng mga tatay na narito. Okay, so dadalhin ko po kayo sa kwento ni Joshua. Nasabi po niya rito, magbabanda po ako rito. No? Nakikita niyo po, yung ating mga munting proyekto, yung ating laptop, kaya paano may nakikita kayo. Kasi ang church ngayon, halos hindi na nagdadala ng Bible no? Pero yung mga ibang churches, bibig po ako, nagdadala ng Bible, nagdadala notebook, nagja-jot down sila. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng mga tinuturo ng mga pastor, papasok lahat sa utak Di naman lahat yun, naiintindihan lahat Kaya maganda, bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga nagdadala tayo ng Bible. Mahalaga din, nagja-jot down tayo. Bakit? Kahit na matagal pa yung tinuro ng pastor, yung mga narinig natin ngayon, pag binuksan natin sa isang taon, sa isang buwan, o ilang buwan yan, nananatiling sariwa pa rin. Bakit? Kasi nag-jot down ka Amen? At yung ginot down mo, pwede mo rin ituro sa darating ng panahon. Kaya mahalaga po na nagdadala ng Bible. No? Kaya kung minsan yung hindi nagdadala ng Bible, dito na lang tumitingin. No? Para at least yung sinasabi ko ay nababasa yun na rin. Amen po. No? Mahalagang makita nyo. Hindi natin minekos-mekos yung mga salita ng Diyos. Pagkos ay makikita natin mismo sa salita ng Panginoon. Dito po sa Joshua 24. Verse 15, ang sabi niya, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos na ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupain ng inyong tinitirhan. Ano sagot ni Joshua? Ngunit para sa akin, at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng banal buhay na salita ng Panginoon. Si Joshua po ay tawag nito, sunod kay Moses. Nung namatay po si Moses, si Joshua na po ang pumalit sa kanya, no? Para mag-lead ng entire Israel. Ang Israel po, minsan ups and down, tulad din natin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Yung ating faith kay Lord, ups and down, ups and down, ups and down. Na kung saan kung minsan, meron tayong pinapriority, higit sa Diyos. Meron tayong inuuna maliban sa Diyos.
Kaya nga, ang tawag natin doon ay Diyos-Diyosan. Akala natin yung mga Diyos ay Diyos lamang na mga rebulto. Hindi po. May mga pagkakataon na minsan inuuna natin ang mga bagay na yun kaysa sa Diyos. Naalala niyo ba ang sinabi ni Jesus, o sinabi po ni Satan sa ating Panginoong Yesus? Na sabi niya, nakikita mo ba lahat ng kaharian na yan? Lahat na yan ay akin. No? Bibigyan kita ng kayamanan. Bibigyan kita ng kaharian. Pasisikatin kita. Payayamanin kita. Naalala niyo po ba yun? Matthew chapter 4, I think. No? Bibigyan ko sa yan. Sabi niya, basta, sambahin mo lang ako. No? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat. No? Nasusulat. Ibig sabihin pala, kapag pala inuuna natin, higit ang Panginoon, ang tawag natin Diyos. Kaya sabi ni Joshua sa mga taga-Israelita, no? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo! Ngayon, kung sino ang inyong paglilingkuran? Ang Diyos ng Biblia o ang Diyos ng mundo? The God of Mammon and the God of Israel. We cannot serve two masters. Ang sabi ko ni Joshua. Kaya sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Tulad po ng aking sinabi, madali ang magiging tatay. Madali ang pagiging tatay. Bakit po? Kasi sabi kong madali ang pagiging tatay, makabuntis ka lang at nagkaanak ka, ang tawag sa iyo, tatay. Pero, iba ang usapan kapag ang tatay ay makadiyos. Amen. Iba ang usapan kapag ang tatay makadiyos. Kaya po ngayong umaga, gusto ko lamang po talakayin ngayon sa ating kalagitnaan, na mahalagang mapalaki natin yung ating mga anak with godly fearing. Mapalaki natin yung ating mga anak na may banal na pagkatakot sa Diyos. Mapaayos natin ang pamilya na maging sentro ang Panginoon sa ating buhay. Kaya bilang mga tatay, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe nito, ang mga Diyos na Ama. Amen ba yan? Amen. Bagamat nandito yung mga bata, no? Sasabihan natin sa mga tatay, mahalaga pala tayo. No? At kailangan pala tayo, sumisimba tayo. No? Kailangan pala tayo, ang misyon natin sila tatay, ipaalam sa kanila, mensahe dito na tayo, mahalaga pala sumisimba. Eh di ba natin sabihin dyan sa mga anak-anak dyan, sabihin natin sa mga tatay natin, tayo, mahalaga pala sumisimba. Pwede natin pag-uwi natin pa sa ating mga tahanan, sa ating tayong mga anak, sabihin natin, tayo, mahalaga pala sumisimba. Hindi lang pala puro trabaho, kailangan pala binibigyan ng oras ang Diyos. No? Bakit? Kasi napakahalaga bilang mga tatay na maituro natin ang tamang values sa mga bata. Iba ng takbo ng bata ngayon. Tama ba yun? Ang tawag nila dyan, ano ba tawag nila? Gen Z. No? Meron ako napapanood sa Itbulaga eh. No, kung nakakapanood doon. Ano ako, legit tawag ka sa mo, pasensya na kung yung bang rewind, no? Yung mga sayaw noon, tsaka yung sayaw ngayon, kapag pinakita yung Gen Z ngayon, ibang klaseng mga buo, mga tawag nito, yung mga sayaw. Meron na, gagmaka na, ano? Ano pa yung pagganon-ganon, no? Kumbaga, iba-iba na ngayon ang iba ngayon yung mga kabataan, samantalang yung mga sayaw doon, napakasimple, ngayon napakahirap. No? So, kumbaga, mahalaga na bilang mga tatay, no, ay maisabi natin sa kanila, maganda pala tatay na umaattend ka sa simbahan. Umaattend tayo sa church. Sabihin po natin yan, sabi po mga tatay, na mga hindi pa dumadalo sa ating pong gawain ng ating Panginoon. So sa mga tatay naman na wala rito, huwag po kayong mag-alala. Pero kung Diyos namang nasa langit na handang bumabay, umalalay sa inyo sa hamon ng buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So yung ating pong simpleng pag-aaralan po na try po natin na mas mabilis para po hindi masyadong mahaba yung aking oras. No? Yung Father, the word Father, acronym po ang gagawin natin doon. No? Yung word na Father, yung start ng Father ay M.
faith. Bilang isang ama, mahalaga pala nakakitaan ng isang ama ng pananampalataya. Mahalaga pala sa isang tatay na meron siyang banal na pagkatakot sa Diyos. Na mahalaga sa tatay pala na kung minsan sa loob ng pamilya na siya ang nangunguna patungkol sa pananampalataya. Mahalaga po yan. No? Kaya po nabanggit po ni Joshua na tawag nito yung, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Kasi yung kanyang spirituality and yung kanyang buhay ay kailangan nakikita yung spirituality and respectability. Yung bang respetado yung kanyang mga sinasabi dahil yung mga words na sinasabi niya ay nakikita sa kanya. Amen ba yun? No? Kaya tayo bilang mga tatay pala, hindi lang para tayo basta dumadalo, hindi lang para tayo basta nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lang pala basta tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dapat pala yung salita ng Diyos ay nakikita mismo sa atin. Paano natin mapapasunod tayo mga magulang, ang ating mga anak, kung tayo mismo ay hindi nakikita yung mga bagay na naririnig natin, na nababasa natin, nakikita natin mula sa salita ng Diyos. Comparison kina Joshua and Lot. Kilala po ba niyo si Lot? Si Lot na kung saan nandun siya nakatira sa Sodom at Gomora. Napansin niyo po ba yung kanyang asawa ay tawag nito, naging haliging asin? Ang sabi ng Diyos sa kanila ganito, gugunawin ko ang Sodom at Gomora. No? Ang sabi niya, nakipag-bargain si Abraham nakipag-bargain si Abraham kay God. Lord, kung meron bang 50, gugunawin niyo po ba ang Sodom at Gomora? Sabi niya, hindi. Kung 40, Lord, hindi. Sabi ni Lord, 30, hindi. Hanggang sa bumaba ng bumaba, Lord, yung 10, gugunawin niyo po ba ang Sodom at Gomora? Hindi. Pero bakit natuloy pa rin ang paggunaw ng pagtupok sa Sodoma at Gomora? Sa makatwid, walang 10 na pumasa sa hinahanap ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Sino ang naligtas doon sa Sodoma at Gomora? Ang pamilya ni Lot. But the problem is, yung pamilya ni Lot na dapat maligtas sa kanyang buong sambayanan, ang nangyari, iilan lang ang naligtas, yung kanyang asawa na iwan. Naging haligtas. Bakit? Kasi tinatanaw niya mula sa malayo ang Sodom at Gomora. Hindi niya na-impluwensahan yung kanyang pamilya, si Lot. Hindi niya nadala ng buo ang kanyang pamilya, si Lot. Bakit? Kasi yung kanyang pagiging Christian, yung pagiging God-fearing, ay hindi respetado ng mga kanyang mga anak, ng kanyang buong sambayanan. Kaya si Joshua tumayo, habang kausap niya mga Israel. Kung sila paglilingkuran niya, sige. Sino paglilingkuran niya, sige. Basta ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Dapat tindigan natin, mga kapatid ko, hindi ang ating pananampalataya sa Diyos. Nakakatakot na yung nanay ko, nakagat ng aso. Nakagat ng aso. Siguro ng mga panahon na yun, ako ay bata pa in faith. At hindi ko pa masyadong nakunawaan ang mga bagay-bagay. Bata pa ako, very extreme yung aking faith. Ang sinabi ng extreme, no? Walang, kumbaga, kaya mo pa yung sinasabi ng Panginoon, yung bundok, kaya kong mapuntahin doon. Very extreme yung aking faith. Kasi yun ang napapasa ko, yun ang mga narinig ko, very extreme. Pero kailangan pala balance rin. God is a God of balance. Amen. So sa madaling salita ganito, nakagat yung nanay ko ng aso. Pinag-pray ko, talagang wigigil, in the name of Jesus, ikaw ranis, halik! Sa pangalan ng Jesus, hindi ka akalit dyan sa buong katauhan ng aking nanay, in Jesus' name, halik! Pinag-pray ko, o nay, magaling ka na. Ganon eh. Then, bumalik na ako ng Mindoro. Siguro mga ilang araw lang. No?
pinatawag ako. Pinatawag ako. Kaya pala ako pinatawag, yung nanay ko. Nawala na. Ngayon, ito yung gusto kong makita. Sabi po ng mga kaibigan niya, no? Kasama din namin sa church during that time at ibang mga paligid. Kung ang nanay mo sana, sabi niya gano'n, ay dinala mo sa albularyo. Sabi niya, para higupin yung mga meron niya, may bakong ididikit dyan, may ganyan-ganyan gagawin. Hindi sana nangyari yan sa nanay mo. No? Alam mo ba yung mga tao na minsan imbis na i-comfort ka, no? Sisisihin ka pa sa mga pangyayaring yun. Naka-experience na po ba kayo ng gano'n? Yung pag imbis na i-comfort ka, patatagin mo sarili mo, kaya mo yan, no? Eh hindi. Kung baga parang sinisi ka pa sa sitwasyon na nangyari sa nanay mo. No? Sinisi ka pa. So, ang nangyari doon, ang punto kong gusto ko pong makita rito. No? Ngayong malaki na ako, dapat pala, ginawa ko, dinala ka sa hospital, inaturok ng anti-rabies. Yun dapat ang tama. Pero extreme nga po ako ng mga panahon na yun. Hindi ko naintindihan. Mas ang alam ko, yung faith ko very extreme. Ganon. Yun dapat ang tama. Pero ang punto ko ay ito. Ang punto ko ay ito. Kumbaga, mas dadalhin ko yung nanay ko doon sa albularyo, no? Para doon magpagaling. Hindi ba sabihin ng Diyos ko hindi kaya pagalingin itong nanay ko? Nakukuha niyo po? Ganon din, no? Sa atin, na kailangan tayo bilang mananampalataya. During that time, tinitindigan ko ang aking pananampalataya ng Diyos na pinanili ko ng buhay-buhay at nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. Tinindigan ko yun. No? Pero siguro hanggang doon na lang ang kanyang tulong. Kaya yung kapitbahay, yung mga kasama namin sa church, sabi na, yung kanilang faith, dapat dinala mo doon. Dapat dinala mo doon. Eh, alam mo nga sabi ng Bible, huwag ka sasangguni sa mga albularyo, sa mga mananawas. Huwag ka sasangguni! Ano sabi ng Diyos sa kanila? It is abomination in the sight of the Lord. Amen. Kaya bilang mga tatay, kailangan natin tindigan yung ating pananampalataya sa harapan ng ating pamilya. Amen. Mahalaga yun. Para makita ng ating mga anak, yung ating mga asawa na we stand firm in faith. Sa Diyos lang tayo nagtitiwala. Kaya ginagawa natin kapag hindi na kinakayanan lahat ng, at sabi ni tatay, dito tayo, mag-pray tayo, hindi natin kaya solusyonan yan. Mag-pray po ang pamilya. Dahil nais ng pamilya, nais ni tatay, ang maging sentro ng kanilang tahanan ay si Jesus. Amen. Dapat tayo po mga tatay. No, ako personal, we are all guilty. Hindi ako perfectong tatay. Nagkakamali rin po ako. Hindi ako perfectong tatay na kung saan ay dumarating sa mga puntong na minsan nawawala ka rin sa ulilan. But in the faith, sa ating pananampalataya, maging buhay ito sa ating mga puso. Kaya sabi ko nga sa anak ko, ayaw kong na-stress. Ayaw kong nagkakaroon ng kailangan nakita mo na ahead of time. Ito din mangyayari, ahead of time. Ginagawa nila ng parang. So mahalaga yun. Kaya magkaiba sila ni Lot at ni Joshua. Si Joshua, pinandigan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero si Lot, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang buong sambayanan, ay hindi niya nadala sa kanyang hindi niya nadala sa ating pong Panginoon. Amen? Si Abraham, tingnan niyo po si Abraham. Genesis 18, 17, and 19. Nasabi po ay ganito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaking bansa. Sa pamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay pagpapalain. So sabi ng Diyos, kay Abraham, pinili ka niya. Kaya tatay, ilagay natin sa ating pong puso, we are chosen by God. Amen?
Bilang mga Diyos na Ama, ilagay natin sa puso na we are chosen by God. Bagamat hindi ka pastor, bagamat ordinaryong manggagawa ka, ordinaryong membro ka, pero wag mong ilayo sa iyong kaisipan, no, na ikaw ay pinili ng Diyos. God is not God of accident. God is a God of purpose kung sila ang naging pamilya mo. Bisa nainggit tayo sa ibang pamilya, sa saya ng pamilya nila, yung pamilya ko. Sometimes inilagay ka doon sa pamilya na yon, na magulo, na mawasak, na parang hindi nagkakaintindihan, kaya ka pala nilagay doon. No? Dahil gusto ng Diyos na ikaw mismo, ma-experience mo sa biyaya ng Panginoon, maayos mo ang sambayanan. Amen po. Kaya tingnan nyo, 18, no? 19. Ang sabi po niya dito, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Kaya pala, no? Kaya pala na pinili si Abraham para, ano daw? Para turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa ating mga utos. Kaya tayo bilang mga tatay, meron pala tayong responsibilidad sa ating mga anak. Ano yung responsibilidad natin bilang mga tatay? Turuan natin ang ating lahi, ang ating pamilya na sumunod sa ating pong Panginoon. Amen po. Palakpakan na natin ang Panginoon. Kaya na, unti-unti tayo bilang mga Diyos na tatay, unti-unti natin itinuturo ang tamang values mula sa salita ng Diyos. Ano sabi po ng Ephesians? Sabi ng mga magulang, ituro ninyo ang daan patungo sa kabutihan. No? Sa pamamagitan ng mga aral ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa Book of Ephesians, hindi ko na maalala kung anong part, chapter 6 yun eh. Ituro. No? Sabi ko nga, ituro ang sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga eh, anong ituturo natin bilang mga tatay kung tayo mismo ay hindi umaattend sa church? Anong ituturo natin sa ating mga anak kung mismo ang Bible hindi natin binabasa? Alam niyo po, sabi ko nga, ang Book of Proverbs, o Kawikaan, ay full of wisdom. Sino na po nakabasa sa inyo? Yung mga matatagal na, naintindihan ko, nakabasa na yan. Pero yung mga bata, naintindihan ko, hindi pa. Pero I think, naniniwala ko na basa nila yung Book of Proverbs. Amen. Ang Book of Proverbs ay patungkol po sa mga tawag dito, sa pambuhay-buhay. Paano palakihin ng pamilya, paano disiplinahin ng mga anak, paano lumayo sa mga kasalanan, paano lumayo sa mga tampalasan, paano pumili ng mapapangasawa. Diba? Nabasa niyo po ang Book of Proverbs, napakasarap, napakasarap basahin ng Book of Proverbs. Tuturuan ka nito, paano mo disiplinahin ng iyong mga anak. Kaya napakahalaga bilang mananampalataya, bilang tatay ng mananampalataya, bilang tatay ng mga Diyos, mahalaga tayo mismo ay nagde-devotion at yung mga nakikita natin mula sa salita ng Diyos, unti-unti natin ipinapasok sa kanilang kaisipan, sa kanilang mga puso, ang mga salita ng Panginoon. Minsan talagang may mga pasaway, normal yun eh. Kasi hindi naman yan automatic magbabago. Basta importante, huwag tayo titigil, tayong mga ama, na ibahagi ang mga bagay na natutunan natin mula sa salita ng Panginoon. Amen po. And that is F and that is pananampalataya. A, affection. F, A, affection. Pag sinabing affection, ito yung pinaparamdam natin yung ating pong pagmamahal sa ating pong mga anak. May mga tatay talaga minsan, hindi siya showy. Tama ba yun? Hindi siya showy, kumbaga kahit na, ano ba tawag doon? Kumbaga parang tingin mo sa kanya, hindi siya mapag-appreciate. Nakakita na ba kayo ng gano'n na tatay na parang pag may ginawa kang bagay, pero parang hindi niya na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo. Pero hindi natin alam
na yung mga bagay na yun, hindi lang siya siguro marunong mag-express ng kanyang pagmamahal. Pero within in your heart, no, nararamdaman niyo yun. Magganon din sa ating mga tatay. No? Kailangan baguhin na natin yung mga estilo. No? Baguhin na natin yung ating mga estilo. Ang pag-ibig, sabi ng Bible, hindi ito sinasabi, kundi ipinaparandam. 1 John chapter 3, verse 18. Ang pag-ibig ay hindi lamang puro salita. Ang pag-ibig ay ginagawa. Ipinaparandam. Sometimes iparamdam mo. Ako, tawag ito, hindi ako sanay na magsabi ng I love you. Nung nandiligaw ako, sinasabi ko yun. Pero nung nag-asawa na ako, hindi ko na masabi. Nakukornihan ako. Nakukornihan ako. No? Pero dapat pala, bilang maka-Diyos na Ama, kailangan pala, lagi natin ipinaparamdam sa ating mga asawa, sa ating mga anak, ang salitang I love you. Hindi lamang pala nung sinililigawan mo, lahat ng bagay ginagawa mo para masungkit mo lamang yung matamis ng oo. Pero nung nandun na, wala na. Sabi ni Kapapangan, alari. Ano ko yung sabihin? Alari. No? Ibig sabihin, parang dry na dry. No? Tayo bilang mga Diyos na Ama, kailangan pala, no? Mas pinaparamdam natin yun sa ating mga asawa na kahit na papaano, maparamdam na sa kanila na, I love you. Kaya yung misis ko, minsan pag nagagalit na yun, tumataas na yung boss, Ma, gagalit ka naman. I love you. Watwatan, kakanya ka mo. Kailangan pala, pinaparamdam mo sa kanila. No? Nung dalaga pa, hawak-hawak mo kamay, no, kahit mainit, talagang gwardyado, no, nung dalaga pa, binatang dalaga, talagang hindi, no? Pero nung nag-asawa na, nandun. Nasaan asawa mo? Kailangan pala, pinaparamdam. Kaya kung minsan, ginagawa namin mag-asawa, holding hands pa kami, HHW. HHWW, tama ba yung mga sabi ko? No? GNC na rin ako ngayon, HHWW. Holding hands while walking. Tara na, kain tayo. Hindi ako kain eh. Kaya dadalhin ko lang sa Toto Beach. Kain kami lugaw. Ng Valentine's Day. No? Pinakain ko sa lugaw. No? Alam mo ko, no? Itlog, tsaka lugaw. At least nag-date kami. Sabi ko, I love you. Mahalaga, pinaparamdam natin yan. No? Sa ating mga anak. No? May mga pagkakataon, minsan niyayakap mo, minsan tinatapik mo. No? Hindi lang puro ganun, hindi puro saksak. Sometimes, maparamdam mo sa kanila yung pagmamahal. Yung affection mo sa kanila. Bilang Diyos, bilang maka-Diyos na Ama. Kailangan maramdaman nila yun. Alam niyo ba kung bakit yung mga anak na lumalaki at nanapulagi kung minsan nawawala ng tiwala sa Diyos at na parang hindi nila maramdaman? Kasi ang tayo bilang mga tayo yung reflection ng Diyos. Nandiyan ba tayo? Tayo yung reflection ng Diyos kasi tayo mga tatay, hindi natin napaparamdam sa kanilang anak na mahal natin sila. Kaya nagkakaroon sila ng pagdududa sa Diyos sapagkat hindi nila maramdaman ng Diyos na mahal sila. Bakit? Kasi hindi naramdaman ng anak doon sa tatay na mahal siya. Pero kapag naramdaman ng anak na mahal siya ng tatay niya, ng magulang niya, mapipig na yung love ng Lord sa kanyang buhay. Kasi ganito yung feeling na yun. Nandiyan ba tayo? Amen. I pray in Jesus' name. No? Binabanggit ko to sa mga tatay at sa mga magiging tatay at sa mga sasabihin nyo sa mga tatay ninyo. Sabi ni, ni Cholo, pag-uwi ni Cholo, kasi patay. Sabi ni Pastor, atay ka raw sa simbahan. Cholo, tay, kailangan pala ganito. Pwede mo, Cholo. Friend.
Kailangan pala yun. Ipinaparamdam natin sa ating mga anak ang ating pong mga pagmamahal. Hindi lamang ito salita, kailangan pinaparamdam. Corny man sa tingin ng iba, pero mahalaga, no? Tayo, sabihin natin sa mahal sa ating buhay, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, ang paramdam sa kanila yung pagmamahal. Kaya kami bilang mga asawa, ay marami mang mga problema, lagi kong biro sa asawa ko kapag nagagalit na siya, kailan bumubupa na yung kanyang galit, bumubupa na yung kanyang nararamdaman. Bakit? Sabi nga, love covers of the multitudes of sin. Amen. Yung pag-ibig. Kaya bilang mga tatay, initiate natin yun. No? Maka-Diyos na tatay, initiate natin yun sa ating pamilya. Unti-unti, mahirap kasi hindi natin nakasalayan eh. Pero bilang mga Diyos na tatay, kailangan sanayin natin unti-unti. No? Yung mga anak natin, na kung minsan, no? Yayakapin natin. Kaya mga anak ko, minsan ginagawa ko, nagdi-date kami. Makain kami sa labas, kwentuhan lang. No? Gusto ko kasi na, yung mga maging palagay sila sa akin, gusto ko mas maganda sila nagsasabi ng problema sa akin rather sa ibang tao. Maging ano sila, no? Mas gusto ko yun. Kaya kung isa na ginagawa ko, lumalabas kami, kumakain kami sa labas. Para kayo paano pag-usapan kung ano yung mga nararamdaman nila. Kaya paano may mga nauna. So, katulad po ni Joshua, katulad po ng prodigal son, nasabi niya dito, nasabi niya, Luke 11:22, no, alam natin yung anak ay hiningi yung kanyang kayamanan, yung kanyang mana, at pagkatapos ng kanyang nakuha yung kanyang mana, inustay sa iba't ibang bagay na hindi maganda, na nagpapasaya sa kanya. Nung naubos na yung kanyang kayamanan na nakuha niya sa kanyang tatay, naghirap siya, nagtrabaho siya, hanggang sa nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang sarili, babalik siya sa kanyang ama. Then, eto na po yung scenario. Nagbumalik siya, kumbaga, nag-decide na siya, nagkaroon na ng pressure, nagsisisi ako sa nagawa kong kasalanan. Anong sabi niya? Verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubog ni Jacob at pinalitan. Nakita po ninyo, no? Yung anak na nagkamali, na nagkasala, na nagrebelde. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, na kumisan tayo ng anak, takot na takot tayo, dahil alam natin yung personalidad ni tatay, dahil ang tatay kapag gano'n, namamalo, nagagalit, sumisigaw. Pero ang karakter na ito ng tatay na kung saan, kahit nagkamali na yung kanyang anak, miss na miss niya ang kanyang anak. Nang umuwi, di yakap, hinalikan yung kanyang anak. No regrets. No? Kailangan pala tayo bilang mga tatay, kailangan unuwain natin kasi tayo din naging pasaway tayo mga panahon ng kabataan natin. Ay, salamat po, Brother Ethan. Salamat po. Ito pala si Ethan. Salamat. Lapaan nga po natin si Ethan. Sabi po, inumin natin. Sabi po ng Bible, ang sino mang nagbigay ng malamig na tubig sa lingkod kong ito. Sabi ng Bible, ang sino mang nagbigay ng malamig na tubig sa lingkod kong ito ay tiyak aking gagawin ito. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ginagaranti ng Diyos na kapag ikaw ay nagbigay sa lingkod ng Panginoon, ang sabi niya, tiyak, 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 gaganti pala ito. Sino may sabi nun? Ang Diyos. Kaya, gadalitan. No? Hintayin mo na lang. Kung LBC man yan, kung Grab man yan, kung Panda man yan. Padadala ka ng Panginoon ng mga pagpapala ng biyaya mula sa Panginoon. Dahil po ang tututos niya. Amen. So, no? Sabi dito, no, niyakan, no? Yung kanyang anak, nasa kabila ng lahat ng kanyang tawag nito, na kanyang pagre-rebelde, tinanggap pa rin niya, niyakan pa rin niya. Kaya tayo bilang mga ama, no, kailangan pinaparamdam natin sa kanila kahit no, maling-mali. Naalala ko yung aking panganay, no, nagre-rebelde ng mga panahon na yun.
Siguro, bugso ng damdamin, no? Sa sobrang galit ko, nasuntok ko yung anak ko. No? At nung nasuntok ko yung anak ko, alam niyo, yung parang bata na yung luha, maligid-ligid, gumagano'n-gano'n, tapos pinipigil ang mukha na hindi maintindihan. Nung nakita ko yung mukha na yun, pati ako umiyak. Tapos nung nakita ko umiyak, iyakan ko yung anak ko. Sabi ko, anak, sorry. Ayaw kong gawin ko sa'yo, pero kailangan kong gawin kasi ayaw mong makinig. Alam niyo, natutunan kong lesson? Alam niyo ba natutunan kong lesson? Kung akala natin, nasaktan natin yung ating anak, hindi pala natin alam tayo, sinasaktan natin yung kalooban natin. Nakuha niyo, una pa tayong nasaktan kaysa sa kanila. Yung lesson na pinaramdam sa akin ng Diyos, anak, ganyan ka rin eh. Kapag nagiging pasaway ka, nasasaktan ako. Akala mo yun na nasasaktan. Nasasaktan ako, nagiging sa iyo. Dahil mahal kita. Amen. Kaya yung mga anak, akala nila, tatay yung para sa kita na ako. Hindi ako puri, hindi ako kaluguran. Pero higit na nasasaktan yung tatay, rata sa inyong mga anak. Minsan hindi nyo naiintindihan kung bakit nila sinasabi yun sa inyong mga kabataan. Dahil ayaw nilang mapariwarang inyong buhay, masira ang inyong buhay. Kung nakagalit sila, dahil mahal nila kayo. Akala nyo nasasaktan kayo, pero higit na nasasaktan yung tatay, yung nanay. Kapag may landas tayong pinupuntahan na hindi tama, kaya si nanay, si tatay, salita ng salita. Tapos tayo naman, konting pagalit lang, konting sinigawan na, nagre-rebelde tayo, umaalis tayo, ayaw natin umuwi, ayaw natin kumain. Kaya na, punta na mo. No? Nag-hunger strike, ipinapakita yung galit. Pero hindi po nila alam. Mas nasasaktan mo magulang. Mas masakit po sa magulang pag nakikita yung kanyang anak ay nagkakaganon. At sinasabi ng magulang, saan ba ako lalagay? Saan ba ako lalagay? Kung hindi ko naman sila tuturuan, mapapariwara buhay nila. Kung sasabihin ko naman ito, masasaktan sila. Kaya nga sinasabi ko kay Lord, nilalapit ko kayo sa Lord. Yung sitwasyon ng aking pamilya, ng aking mga anak. Nilalapit ko. Agad maaari ayoko magsalita. Ayan lang naman ako yan. Tahimik lang ako. Kasi ayoko magsalita kasi makakasakit ang damdamin nyo. Kaya Lord, I pray in the name of Jesus. Para tingin nyo kanila mga puso, maintindihan kami bilang mga ama, bilang mga magulang. Ayaw namin na kayong mga anak na mapariwara ang inyong buhay. Amin ba? So, mahaba. Pasensya na po kayo. I know, nag-minister po, Holy Spirit po sa atin. Amen. Maliit lang huli, bata eh. Bilisin ko na ako. Tapusin ko na. Thoughtness. Ibig sabihin dapat nakikita sa tatay yung tinatawag na katatagan. Hindi lamang siya. Sabi matatag siya sa hamon ng buhay. Hindi yung una siyang bumibigay, kundi bago bumigay ang lahat, ikaw pa rin nananatiling matatag. Dahil lahat ng yan ay umaasa sa iyo. Kaya nga ang tatay ang tawag sa kanya, haligi ng tahanan. Dahil siya yung pundasyon ng tahanan. Kaya kailangan maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Dahil hindi natin alam kung ano ang mga possible na haharapin natin bilang mga tatay, bilang mga handel ng pamilya. Iba't iba kung paano natin hinaharap yung mga problema sa ating mga pamilya. Kailangan tayong magpakatatag. Kaya ako nung nagkasakit, uulitin ko rin, ay kwento ko na ito. No? Pag nagkakasakit yung anak ko, yung asawa ko, aburido na yun eh. No? Aburido na. Naghahanap ng pera, naghahanap ng kung gano'n-gano'n. Ako, naghahanap ng pera, nag-aalala ng pera, hindi ako magpapakita ng gano'n ng pag-aalala. Bagamat
sa bibig. Meron pa ng butas yun nung napasok yung nilalabas sa bibig. Pinasok na ganun, pinagkinagan. Ako ko nasasakta pag nakikita ko po. Paano pera? Paano gano'n? Bagamat totoo, yung puso ko na parang ginagasunod. Pero kailangan ko magpakita ng katatagan sa harapan ng ating Panginoon na malalampasan natin ang lahat ng mga problema na hinaharap natin. Kaya bilang tayong mga Diyos na tatay, isa lang ang dapat natin sandalan ang Diyos. Amen. Siya lang ang makakalutas ng mga problema ng meron tayo. Kaya mahalaga bilang tatay na siyang pinamumunahan ng ating pong mga pananampalataya. No? Yung kanyang pagiging stable niya sa atin. Kaya si Joshua sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kailangan ng tindigin yung kanyang pananampalataya. Kaya po ang nangyari, kaya tayo bilang mga tatay, tayo tinitingnan ng ating asawa, tayo tinitingnan ng anak. Kung ano ang nangyayari sa ating kung ano yung nangyayari sa atin. Tayo yung tinitingnan ng ating mga anak. Kaya kailangan tayo bilang mga tatay, nagpaparakas tayo ng loob sa kanila. Kaya yan. Kaya natin yan. Si Napoleon Bonaparte, kilala po natin yan. Si Napoleon Bonaparte. Noong mga panahon ng gera, lahat ng mga kalaban niya, paubos na sila. No? Yung mga kalaban niya, yung mga kasama niya, sugatan na lahat. Sugatan. Pati siya sugatan. No? Halos gusto nang bumigay, mamatay na sila. Dahil konti na lang sila. Sukukumpin na sila ng kalaban. Ang ginawa ni Napoleon Bonaparte, umayo sa Sambuol, tinaas ang kanyang kamay. Nung nakita nila si Napoleon Bonaparte, buhay pa! Lumakas ang kanilang loob. Bakit? Kasi yung leader nila, lumalaban pa, nakatindig pa, tumataas ang kamay. Yung kanilang presence, napakahalaga yun sa mga taong sugat. Isa sa mga wino-workout natin bilang mga tatay, ay yung ating mga anak, ay dapat sa atin sila magsabi ng mga problema na kanilang mga nararamdaman kaysa sa iba. Kasi tatampo AJ eh. Itatampo kaya kung ang masaleseng hindi ko makuhanan ng tamang advice, hindi ko makuhanan ng tamang, kasi lagi siyang ganito, lagi siyang ganyan. Naghahanap ako ng mga tamang solusyon, hindi ko makakita kaya pumupunta ako sa iba. Kailangan tayo muna makakalam ng mga problema, hindi yung makakalam natin sa kabila pa. Yung anak mo pala, buntis na, nalaman mo sa kabila, ba't hindi sinasabi? Kasi natatakot. Kailangan ito mahalaga. No? Sinasabi natin sa ating mga anak. Sinasabi natin sa ating mga magulang, yung ating pong mga nararamdaman. Hindi lang mga tatay, maging matatag tayo sa hamon ng buhay. Pang-apat, PATH, hardworking. Sabihin masipag. Hindi lamang siya magiging matatag, kundi masipag din siya sa lahat ng pagkakataon. Kung paano niya pupuhayin yung kanyang pamilya. Kaya makikita mo si tatay yung gabi ginagawang araw, yung araw ginagawang gabi. Para lamang masustain yung kanilang mga pag-aaral. Kaya mga anak, mga anak, pasanin po ninyo ito. Hindi po tayo nakatapos ng pag-aaral dahil tayo ay magaling, dahil tayo ay matalino. Hindi natin alam behind the curtain kaya ka nakatapos ng pag-aaral dahil doon sa kanilang responsibilidad, dahil sa kanilang tungkulin na paaralin ka, patapusin ka. Amen ba yun? Kaya tayo mga anak, huwag tayo magmalaki. No? Dahil sa aking galing, dahil sa aking talino, kaya na nag-aaral, kaya na nakatapos na, nakapagtrabaho na, nakalimutan si nanay, nakalimutan si tatay. Dahil lang konti mga abot na ng pang soft drinks, wala man lang, pang merienda, wala, sa kanya lahat. No? Huwag naman natin silang kalimutan. Kaya natin narating yung ating kinalalagyan ngayon dahil yon sa ating pong mga magulang. Ano yun? Dahil sa kanilang pagpupunta
naman yung pangangailangan mo sa school, lalapit yan kahit na nakakahiya, kahit na ibawdal pa siya, pag yunilate pa siya. No, lalapit yan sa kanyang kamag-anak, lalapit yan sa pipes, lalapit yan kung kanino para lamang matustusan ang iyong pag-aaral. Very hardworking. Yung kapatid ko na namatay na ngayon, sumalangit naman kanyang kaluluwa. Bilib ako dun. Kahit mo yung lasinggo, sa tingin mo para pagang walang direksyon ng buhay, pero napatapos niya yung kanyang anak. Alam niyo kung ano natapos? Teacher. Ngayon, nagtuturo siya sa mga Koreano, sa online. No? Kumbaga, akala mo, sabi ng mga tao, ay, yung tao niya, walang direksyon, puro lasing. Pag nakikita, gumagano lahat eh. No? May-ekis yung daan eh. Natitibag eh. Natutulong sa taas sa sobrang kalasingan. Pero ni once, hindi niya pinabayaan yung kanyang pamilya na sustento. Kaya nung namatay yung kanyang tatay, namatay yung tatay niya, siya yung unang-unang durog na durog ang puso. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa kanyang puso yung ginawa sa kanya ng tatay. Kaya, huwag natin pagmalakihan yung ating mga magulang. Dapat kahit papaano, magaman din na kailangan, pero kailangan din na dapat sustentuhan din natin, ibigay naman natin sa kanila yung dapat para sa kanila. Nung balik ka pa lahat, sabi ko nga, bisa binibiro ko po yung asawa ko, yung mga biyenan ko, binibiro ko po sila eh. Bakit? Kasi yung panganay ko na yung panganak ko sa AUF. Nandun yung bill, nandun yung paa, nandun lahat ng gastos. Nilagay ko yung dokumentary. Meron akong dokumentary. Sabi ko, pag laki na ka na ko, bayaran mo to sa akin. Bayaran mo, ang laki ng gastos ko. Pag-aaral mo, eto, dokumentary mo yun. No? Hindi ko lamang mo, pero totoo yun. No? Meron akong ginadyak daw, nakalagay po yun sa akin. Mga gastos po yun. Kung baga, hindi yun nakikita ng mga anak yun. Pero sana tayo, mga anak. Nandiyan ba tayo, mga anak? No? Sana naman, eye-opener, na tayo ngayon na nagtatrabaho na, nasa maayos na status na, at maganda naman paano yung income na pumapasok sa atin, kahit naman papaano, huwag naman natin kalimutan yung ating mga magulang. Amen ba yun? Bagamat yung mga magulang, may nakukuhang pera, may natatanggap na pera, no? Bagamat meron, iba pa rin ang galing sa atin. Amen? Iba pa rin eh. No? Kaya tayo, bilang mga anak, di naman isang pagsukli sa kanila ng pag-utang na loob. Pero dapat, talawin natin ng pakasalamat ang ating mga magulang dahil sa kanilang pagsapusigil para sa atin. Amen ba yun? Okay. Tapos na po. Encouragement. Mahalaga sa tatay, lagi natin ini-encourage yung ating mga anak. Sinasabihan natin, ina-appreciate natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanila. Yung mga mabubuting bagay namin, learn to appreciate sa mga mabubuting bagay. Learn to listen sa mga bagay na kanilang mga sinasabi sa atin. At makapagbigay tayo ng pieces of advice sa kanila pang mga buhay. Marami po akong nakita sa mga counseling ko na minsan umaabot talaga sa hindi magandang pangyayari. Bakit? Nagsasabi na yung kanilang anak na ito na yung problema, binabaliwala lang ng magulang. Tatay, nanay, sinasabi na nila yung problema. Ay, kaya na, ibilo niya yan. Biloko niya yan. Kung takaki na yan, biloko niya yan. Malalim na pala, pinag-uulat na. Hanggang sa isang pagkakataon na nangyari, binuksan nila yung kwarto ng anak, nakita yung anak nakabiti. Kaya kailangan bilang mga magulang, kailangan marunong din tayo makinig sa kanilang mga nararamdaman, sa mga sentimiento, di patata sa kanilang mga puso. Kaya pag narinig ko, bantayan mo yung anak mo. Bantayan mo yan. Kasi iba na yung lumalabas sa bibig eh. Mga gusto ko na mamatay. Yung mga yan. Pag-ulit-ulit na pinapagkit ang mga salitang yan, bantayan mo yan. Yung pag-ulit-ulit na lagi nagkukulo sa kwarto, bantayan mo yan. Baka may problema. Sabi ko, bantayan mo. So, kailangan tayo maging aware din tayo kung ano nangyayari sa pamilya natin. Hindi porke ganito, okay.
Kailangan bantayan ng kabayan sila. Isang kapatid, nagbarko. Isang kalaban ng mga nag-aabroad, homesick eh. Tama ba yun? Isa yun. Sa kalaban ng mga nag-aabroad, homesick. Meron isang tao na nag-sima, barko. Siguro, naburo yun, hindi malaman kung ano-ano, kung ba't yung mga problema, etc. Kung hindi man, paano problema yun, hindi natin alam. Pero naburo yun eh. So, ginawa, ganito. Pumunta doon sa kanyang kapitan, sa barko. At bukas yung bintana ng kapitan. Tapos si kapitan, may ginagawa. Sabi nung nagtatrabaho sa barko, sabi ng lalaki, "Boss!" Sabi niya, "Siguro," sabi niya, "kung magpapatihulog ako rito, mamamatay ako, ano?" Eh, si boss, sabi niya, "Ba't di mo gawin? Subukan mo, para malaman mo." Alam niyo, pag po kanya ganyan, nakita wala na yung tao. At yung tao, ako. Tao ba yung ibig sabihin? Be sensitive sa mga words na naririnig natin. Kaya sa mga kapatid, yung isa sinasabi nyo, bantayan mo yan, bantayan mo yan. Kaya minsan, sinasabihan natin sila. Kailangan tayo bilang mga ama, nag-i-encourage natin. Bilang pangulit-panguras, road. Mahalaga, ang tatay ay merong pananampalataya sa pakitaan ng pananampalataya sa Diyos. Na ang tatay dapat meron siyang makita yung pagmamalasakit, pagmamahal sa kanyang tatay, sa kanyang mga anak. Ang tatay na bilang kanyang ang role niya ay hindi lamang siya mapagmahal, kailangan lagi siyang matatag sa lahat ng mga bagay na kanyang dinidesisyon. Na masipag at nagpapalakas ng loob. So bilang mga tatay, bilang pagkatapos, mahalaga na maabot natin yung ating mga. Sabi ko nga po sa akin pong kapatid, nag-abroad eh. Abroad. Sabi ko, ba't hindi ka na lang mag-stay dito? Alagaan mo yung mga anak mo. Hindi lang naman puro pera sagot ng buhay. Sometimes kailangan kanila. Kailangan nila yung yakap mo. Kailangan nila yung touching mo. Kailangan nila yung presence mo. Yes, naibibigay mo lahat ng kanyang mga pangangailangan. Yes, natutunan mo yung kanyang pag-aaral, yung mga personal na gastos, yung kapritsyo ng kanyang katawan. Yes, naibibigay ko yun. Pero ang magiging problema, yung emosyon, yung nasa loob, hindi mo yun naibibigay. Kaya mahalaga. No? Sabi ko, i-touch mo, pag-stay ka. Kaya bilang mga anak, mananalangin ako. Ang pwede nating maitulong sa ating mga magulang ay ipanalangin sila. Amen ba yun? Amen. Sa mga panalangin natin, isama natin, kahit 5 minutes, 10 minutes lang ron, ingatan mo, tatay ko, nanay ko. Babahe ko buhay. Pag nahihirapan ako, sabi ko nga, natutuwa ako. Kapag nakikita ko sa YouTube, sa Facebook, sa TV, sa internet, mga bata na nagsasalita patungkol sa kanilang mga magulang. Naalala yun yung viral na bata? Yung batang, napanood yun, yung batang ginagamit yata kalabaw o kabayo na nag-aararo, napanood yun sa Jessica Soho. Anong sabi niya? Nung wala na siyang, kumbaga, naawa ko sa tatay ko, nanay ko, kahit pa paano makadagdag man lang sa ganito, sa ganyan. Diba? Sa kabila ng buspos na kanyang iisipan, hindi niya alam paano niya matutulungan yung kanyang mabuhay. Kaya tayo mga anak, learn to appreciate our Father. Kung nagagalit man yan, no, pagpasensyahan niyo, yun ay gusto lamang ng kanyang pagmamahal sa kanya. Amen? Tayo po tuloy.